sarap ng tulog ko dito, my friends and friendship. Itong CPAP na ito, my friends and friendship, ay ginagamit ito ng taong mayroong paggising ko sa umaga, yung parang napapagod ako, pagod na pagod ako, yung bang parang dinadaganan ang pakiramdam ko ng katawan ko, ang bigat. Good morning dito sa Amerika at good evening sa Philippines. Good morning kung saan man kayo naroroon at magandang umaga, magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. My friends and friendship, shout out sa inyong lahat at ako dito ay umaga dito. Time check na, nagising ako ng mga 6 o'clock pero nakatulog ulit ako. And then si Suwi is pumunta sa akin. Sabi niya hungry na daw siya. Ang time na ngayon is 10 minutes to 9 o'clock. Kaya ako ay nagluluto ng breakfast for Suwi. At parang kumalma na ang panahon ngayon pero magandang panahon, mainit ngayong araw at hindi na windy. Kahapon, sobra talaga ang windy kahapon. Na halos ang mga tanim ko ay napapagod na sa kakauyog ng hangin. Kaya ayan ang panahon ngayon at ipapakita ko sa inyo, my friends and friendship, ang morning na view ko ngayong umaga. Ang morning view ko ay itong backyard, dito sa backyard namin. Ito ang panahon ngayon at wala masyadong hangin. Medyo banayad lang ang hangin ngayon. Ito ang kamatis ko, sana ay kung walang hangin lang ito, my friends and friendship, madami na sanang bunga. Ang kaso ay parating inuuyog at ang bulaklak ay nawawala na. May nag-iisa doong bunga sa pinakadulo pero sana huwag malalaglag. Ayan na ang aking mga tanim, i-update ko lang kayo. Ito ang aking morning na pangpaganda ng mood. At ito rin ang aking cucumber. Malapit na akong makatikim ng cucumber galing sa aking tanim. Ang lulusog at ang tataba nila. At ito ang aking kangkong, my friends and friendship. At ito ang aking mga sili na pinatubo at ang okra. Ayan. Ayan, lumalaki na din sila, my friends and friendship. Ayan nakakatuwa di ba? Maganda ang aking pakiramdam pag nandito ako sa munti kong tanim. Ayan ang aking mga cucumber. Dami akong tinanim na cucumber, my friends and friendship. Para sabi ko, may mabuhay at may mabubuhay talaga sa dami nila. At itong beans, marami na din akong nakukuha. May nagugulay na din ako dito at marami din siyang bunga. Halos every morning ay kumukuha ako ng kanyang bunga. Ayan na ayan. Ayan yung aking tanglad o lemongrass. Ayan, may mga kamatis pa ako diyang pinagsisiksik. At ito rin, my friends and friendship, ilang kuha na ako dito sa aking talbos ng kamote. At itong mga kangkong na to, hindi abutan ng ilang linggo at makakakuha na din ako ng kanyang maigugulay ko. Kaya pinagtatakip-takipan ko itong aking garden, itong aking kamatis, pangsangga sa hangin. Ayan, pinanggaganyan ko ang aming upuan para hindi masyadong mabubugbog ito sa hangin. Kasi ito may mga bulaklak na at sa yung iba nga nababali ang kanyang mga sanga dahil sa sobrang lakas ng hangin. Okay, yan ang update ko, my friends and friendship, ngayong morning sa inyo, ang aking garden. Pang-good vibes ba, my friends and friendship? Today is Monday morning. Wala nang pasok si Zoe. Kaya dito siya sa bahay. Ayun. Say good morning. Okay, raise your hand and say good morning to friends and friendship. Ayan siya. Kaya kahapon, where did you go yesterday? You went where? In Half Moon Bay. Yeah, pumunta sila sa beach kahapon with the Tita Shen and Cash. Doon sila namingwit. Ngayon, marami silang liwaliw naman sila doon. Kaya kami lang dito ni Papa, isang araw tulog ng tulog. Linggo kahapon. Kaya tulog lang kami ng tulog. Wala kaming ginawa kundi hindi ako na masyadong nagluto. Pero ngayon siguro ay katay ng ilong ko paglabas. Mag-hatching na naman ako nito. Pag lumabas ako, makati talaga ang ilong ko. Kaya my friends and friendship, nagpapaluto ito ng breakfast si Zoe. Kaya ito mamaya ko na ito ililigpit at ito muna ang aking uunahin.
ano ko muna, ilalagay ko muna to sa cabinet. At ako ay magre-ready ng food ni Zoe para at ako rin ay iinom din ng my friends and friendship. Hindi na ako nag-iinom ng coffee, my friends and friendship. Papaano? Nung siguro sa kakainom ng coffee, nagkaroon ako ng acid reflux na at sumasakit ng sikmura ko at yung parang lumalamig minsan na parang nasusuka ka na lahat ng bagay na kinakain mo ay parang nasusuka ka yung bang malamig ang sikmura. Kaya pinaiwanan na sa akin ng doktor mo ng coffee. Kaya nag-chocolate milk na lang ako. At ang iniinom kong chocolate milk ay yung ganito lang. Yung kinukuha sa Costco. Tuwing December lang ito lumalabas. Buti nakabili ako ng 3 box kaagad. At in-stock ko lang at hindi naman na-expired right away. Dahil mga ilan pang taon bago ma-expired. Kaya ito, ngayong umaga ay magre-ready na ako. Wait lang. Ay, teka muna. Kumusta ang mga friendship ko? Sana ay naging okay kayong lahat at malayo sa sakit. Yun ang dinadasal ko na sana maging okay tayong lahat. Kahit hindi man lang tayo nagkikita, kahit sa mga panalangin ko na makaabot din sa inyo at mabigyan niyo ng pansin ang mga sarili niyo na yung panalangin ay naging totoo. O diba, my friends and friendship? Ito, mag-iinit muna ako ng pandesal. I-reload ko ito. At ito nagpapagawa siya ng bacon. Kaya, ang ayaw ko talaga dito sa bacon na ito na nagluluto. Dahil magtatalsikan. Ayan. Ayan, maya ko na ito iinitin i-on para mainit-init tamang-tama matapos ako magluto. Init-initin pa ng kaunti. Masarap pag mainit na mainit. Bumili kami ng Tupperware para malagyan-lagyan ng mga ulam. Malagyan ng ulam yung mga leftover. Hindi ka na magtatakip sa mga plate. Kundi dito na lang ilalagay at tatakpan at ilagay sa fridge. Ayan, si Zoe, nagre-ready ng kumain. Ano yun yung Yakult, ha? Pinakain niya. One more pandesal, there's still more. There's still more pandesal if you want. There's your Yakult. At kukunin ko yung vitamins niya. My friends and friendship, miinom muna ako ng mainit. Ang ininom ko yung chocolate milk lang. Nakagatan ko na, my friends and friendship. Tara, inom muna tayo ng mainit. Chocolate milk. Hindi pa namin na-pick up ang aming mga gamot. Kaya ngayon, aalis kami. Tuloy diretso na lang sa Costco. Wala kaming paper towel. Walang bigas. Kaya sigurado malamang na naman ito na marami namang babayaran. Budget ko lang, my friends and friendship is 200. Ayun lang, pagkakasya-kasyahin ko yun. Dahil nakalista na. Ang hindi importante, hindi ako magbibili. Tapos, hindi kasi sabay. Meron naman doon my friends and friendship na mga ulam na mabibili sa Costco. Kailang bulyom-bulyom. Ang mahal. Isang pack nun is mga $22, $30, $40. Eh, bakit ako doon bibili? Ang binibili ko lang doon ay paper towel, toilet paper, yung mga sabon sa pinggan, yung sabon sa laundry, itlog, yung mga importante lang. Yung mga like for example, mga vitamins, yun lang. Tinapay mas gusto. Pero kung mga pagkain, yung mga isda, karne, doon lang bumibili sa mga medyo tingit, my friends and friendship. Yun lang ang binibili-bili ko doon. At ang ginagawa ko yan ay binabalot-balot. Nililinis ko na kaagad, binabalot-balot, nilalagay ko sa ref. Kukuha na lang ako. Katulad sa amin na hindi naman kami masyado nag-drive kung walang sasakyan, ay yun lang. May nakastock, kailangan may mga nakastock kami dito mga pagkain. Importante kasi si Papa Judes, my friend and friendship, na mga kinakain niya, kailangan mayroong gulay o kaya prutas. Kaya mahirap nga talaga mag-alaga ng may sakit. Yun. Nandito ako sa room, my friends and friendship. At kumain lang ako doon sa labas. Pinakain ko si Zoe at kumain na din ako ng isang pandesal at isang basong chocolate milk at uminom ng gamot. At si Papa doon sa hindi pa nakakain. At ito ay tapos na ang kanyang therapy, ang kanyang dialysis. Ako naman kagabi ay todo naman ang aking tulog. Grabe.
Mabuti na lang itong aking CPAP. Ang sarap ng tulog ko dito, my friends and friendship. Itong CPAP na ito, my friends and friendship, ay ginagamit ito ng taong mayroong tinatawag na sleep apnea. Ang sleep apnea, my friends and friendship, ay isang sakit din ng tao yun. Na sa gabi, pag natutulog, ay akala mo humihilik ka lang, hilik lang ng hilik, yun ang natural na sabihin natin na ang paghihilik ay sa pagtulog na masarap ang tulog, parang natural lang. Pero hindi natin napapansin, my friends and friendship, na ang paghihilik ay hindi natin alam na nag-stop tayo ng maghinga. Minsan ang paghihilik ay ganon, yung parang ang tagal bago ka makabawi sa hininga mo na ipalabas ang hangin. Yung bang ganon. Ang ibig sabihin pala niyan, my friends and friendship, akala ko yun lang. Noon sa Pilipinas, ganon na ako, sabi ni Papa Dos, ganyan na daw ako. Paggising ko sa umaga, yung parang napapagod ako, pagod na pagod ako, yung bang parang dinadaganan ang pakiramdam ko ng katawan ko, ang bigat. At tapos, yung inaantok ako pag tanghali. Inaantok ako pag umaga pa lang, inaantok na ako. Kung nakakatulog ako, my friends and friendship. Ngayon, pagdating dito, buti nakarating dito sa Amerika. Pagdating dito sa Amerika, bino mo ang tagal. Ang tagal kong nakaganon ako nakahilik. Naghihilik ako sa pagtulog. Pagdating ko dito sa Amerika, ay ganun pa rin. Nagrereklamo ako. Sabi ko sa doktor, sabi ko, Dok, bakit sabi ko pag gising ko sa umaga, I'm always tired. Tinanong kagad ako ng doktor, sabi niya, naghihilik ka? I don't know, sabi ko ng ganun. Pero one time, sabi ko, pag natutulog ako, naririnig ko ang hilik ko at nagugulat din ako mismo. Ngayon, pinakinggan ni Judy sa gabi habang natutulog ako. Sabi, tinanong siya ng doktor, sabi niya, Dok, para nag-stop siya ng breath pag na matutulog, yung ganun pala. Pag ganun pala na matagal ka makabawi na ilabas ang yung hininga na sa pag-exhale mo, ay nag-stop ang brain mo, ay naapektuhan pati ang lungs. Yung nagkakaroon ng stop breathing ka, nawawala ng oxygen ang supply sa utak. Kaya gano'n na pagod ako pag magising ako sa umaga. Yun pala't inaantok ako. Dumaan ako sa sleep study, my friends and friendship. Pinatulog ako ng isang gabi sa isang facility na walang ilaw ang aking higaan. Naka-flat lang ako ng mahiga, walang unan. At may mga machine na nakakabit sa akin na parang alien. Daming nakakabit. At mayroong nagmomonitor doon sa labas na nurse at saka doctor. Hindi tinapos ang aking sleep study. Instead na lalabas ako ng 5 o'clock, pinauwi na ako ng 2 o'clock dahil severe ang aking sleep apnea at hindi talaga ako naghihinga once na natutulog. Second, severe talaga. Mayroong mild, yung akin ay severe. Kay Papa Dudes, mild lang nga, ako severe. Yung paghinga ko talaga na hindi bumabalik agad. Kaya nagkakaroon ng nawawala ng oxygen ang brain. Ang ginawa ng doktor, prescribe ako nito. Itong CPAP. Itong CPAP na to, ay ito ang ginagamit. Iba-ibang klase ang CPAP. Mayroong CPAP na dito lang sa may ilong. Pero yung akin, ay cover ko lahat. Yung ganon. Yung para siyang ganito, my friends and friendship. Yung pagkabit sa gabi, ito na talaga ang aking kasama. Yung ginaganyan. Ganon. Ganito ako paggabi. Ganyan. Yan ang CPAP. Iba't ibang klase, my friends and friendship, ang CPAP. Ako, humihinga lang ako dito sa aking bunganga. Huminga ako sa aking bunganga, kaya ginawang ganon. Nung una, hindi ako sanay, parang mamamatay ako pag naglagay noon. Yung parang sa oxygen na sa hospital, nung ma-operahan ako, ganyan ang nilagay sa akin. Ngayon, nung nasanay na ako, parang iniakala ko, parang mamamatay ako. Nung bandang huli na, pag natutulog ako, inaalis ko. Pero ganun pa rin, yung parang pagod na pagod ako, nakakaroon ako ng pag-stop ng breath. Kaya tinuloy ko na lang. Sige, tuloy ang paggamit ko. Ngayon, hindi na ako makakatulog na wala yan. Parang may oxygen ka na dahil may hangin na lumalabas. Ayan. Yan. May hangin na lumalabas.
Yun ang ini-inhale mo, my friends and friendship. At ito ang kanyang machine. Maliit lang siya. Kaya kasama ko to parati, my friends and friendship. Pag umuwi ako sa Pilipinas, ay ito ay dala-dala ko rin. Hindi ko pwede itong iwanan dahil ito talaga ang aking buhay. Ito nga, chamber na sinasabi, ito ang nilalagyan ng tubig pag natutulog. Ganyan ang tubig. Yan ang nagbibigay ng lamig at oxygen na hinihinga mo. Ayan. At dito lang mo ibabalik dito sa isang maliit na machine lang ito. Dala-dala namin ito, my friends and friendship, nung umuwi kami. Dahil hindi pwedeng wala akong sipap matulog. Ang cause pala ng mga ganyan na sinasabi natin, my friends and friendship, namamatay sa gabi, yung paggising ipatay na. Sabi, yung pagtulog, magisnan lang ng kasama mo ipatay na ang kasama. Yun pala ay tinatawag, hindi yun bangungot. Yung mga bangungot, wala pang nakikita ang doktor doon sa salitang bangungot na namatay eh. Sabi, busog kumain kagabi. Siguro part na yan, pero ang cause talaga ng mga tao na namatay sa gabi habang natutulog ay yun ang kakulagan ng oxygen sa utak at lungs due to sleep apnea. Ang severe o kaya ang paghinga na hindi bumabalik hanggang sa tuluyan na nawalan ka na ng hininga. Yun pala. Pag natutulog ka na naghihilik na, o diba may naroon tayo nakikita o nakirinig ng mga ganyan na pag naghilik ganon, gumaganon, yun talaga pala ay hindi lang pwedeng baliwalain yung mga ganyan. Talagang matindi pala yan, yun ang atake sa puso, lahat na sa gabi. Dahil nawawala ng oxygen ang brain, ang lungs, pati ang puso, it's connected na din. Yung tatlong yon. Kaya sinasabi ko sa inyo, my friends and friendship, pinaalala ko lang sa inyo, it is a friendly advice na naging experience ko rin sa sarili. Ay, wag niyong ibaliwala ang mga ganyan. Yun lang. Ang sad naman ng ganyan ay, alam ko mahal ito sa atin. Dito libre lang sa amin sa insurance. Ang mga supply na binibigay lahat dyan, every 3 months nagpapalit ako ng yung chamber, itong mask, pinapalitan ito pinapalitan ito. May supply kami every month na cover ng aming insurance. Ito ay pinirescribe ng aming pulmonary doctor. Iba't ibang klase naman ang CPAP na sinasabi. May mga BiPAP. Sila ano ba yung BiPAP? Yung sa ilong lang yata. BiPAP at saka CPAP. Yung sa amin CPAP. May BiPAP. Yung BiPAP dito sa may ilong eh. Yung parang dito lang. Pag natutulog ka, yun ang yung bunganga mo instead na nagnganga natutulog, ayun ang nagpapa-hold ng hindi ka nakabukaka ang bunganga mo pag natutulog. Kaya yun lang ang kinaigihan namin dito. Kaya hindi kami makabalik-balik na mag-for good sa Philippines dahil lahat ang aming pangangailangan sa aming health ay nandito. Gustuin din namin na umuwi ng Pilipinas na mag-for good sa sariling atin pero hindi rin namin magagawa. Ipinagpalit na lang namin ang aming wants, ang aming gusto na tumira ng Pilipinas sa mga gamot at mga pangailangan namin dito, my friends and friendship. Kaya pikit mata na lang namin na tinanggap ang lahat dahil yun ang katanungan. For good sa Philippines o mamamatay ka na wala kang mga supply. Siyempre piliin ko naman ang mga supply na lang sa aming medical. Diba? Kaya siguro sa atin, pag mayroon naman doon na magpapaslip study kung sino naman ang may mga ganyan na may naghihilik na nag-i-stop breathing, ay siguro, may mga option naman siguro dyan sa Pilipinas kung ma-detect na mayroon kang sleep apnea, ay sasabihan naman nila siguro ang pasyente na okay, every 3 months magpapalit ka pero bibili ka siguro. Pero kung may insurance ka, na wala kang binabayaran, ang insurance ang magka-cover ng lahat. Wala kang babayaran. Kaya pinaalala ko lang sa inyo, ang may mga insurance, gamitin ninyo kung kailangan ninyo. Dahil ang insurance ang yayaman pag hindi ninyo ginamit ang mga benefits ninyo dyan. Kailangan gamitin ninyo, counting kibot ng sakit ng paa, kailangan. Ito lahat, binibigay ng insurance. Papasok kami ng ER, papasok ng hospital,
ay wala kaming binabayaran. Lalo na kami, hindi kami gaanong marami nagtrabaho dito sa Amerika. Hindi kami gaanong magkalaki ang aming mga income sa pag-retired namin sa SS na tinatanggap. Kaya nasa level kami ng sa low income dahil hindi kami umabot sa level na hindi kami umabot sa may mga level kasi sila rin. Pag ang income mo every end of the year is like mga 70,000, hindi ka na-cover noon, may sarili. Pero kami, hindi kami umabot doon. Kaya nasa low income kami. Kaya yon ang insurance namin ay okay talaga. Yun ang kinaigihan namin dito. At sa mga bagong dating dito, unahin ninyo ang kumuha kayo ng health insurance. Libre yun. Huwag kayong mag-auto billing, hindi kayo kukuha. Libre yun para sa mga bagong dating hanggat sa hindi ka nakakakuha ng magandang trabaho. Pero kung hanggang sa ikaw ay low income pa rin, kahit nagtatrabaho ka, hindi yan inaalis ng state. Binibigay yan sa iyo ang insurance na yan. Kaya huwag kayong mahihiyang magtanong. Ako, tanong ng tanong. Ang mga anak ko, hindi ako masamahan dahil may mga trabaho. Ang ginagawa ni Papa Dudes at nagdadrive siya, lakad lang kami ng lakad. Punta kami kung sino ang makapagbigay sa amin ng mga information, ay talagang pinupuntahan namin hanggang sa narating namin nakakuha kami ng health insurance. Pagdating namin dito noon, my friends and friendship, siguro after mga 5 years, bababa ang income pa rin namin sa trabaho. Kaya ang Amerika, tinutulungan kami kahit sa mga pagkain. May mga food stamp kami nga tinatanggap na like mga $500. Yun ang pinamamalingki namin. Tapos mayroong SSI kami na tinatanggap na yun ang allowance namin na like mga 400 or 500, parang ganon. Hanggat sa hindi ka nakakaabot sa range ng kanilang income, na hindi ka nakaabot, like for example ay nag-income ako sa whole year ng sumobra, ay hindi ka nabibigyan nun. Pero kung below level ka pa rin, ay talagang benefits binibigay sa iyo. Kailan lang nila inalis ang aking SSI at ang aking food stamp namin ni Papa Dudes nung nagtatrabaho na ako ngayon sa in-home support. Hindi na nila, kaya nagtatrabaho ko dahil sa pag-aalaga kay Papa Dudes. Si Papa Dudes ay inaalagaan ko. Low income si Papa Dudes dahil hindi siya masyadong nagtrabaho at nagkasakit na kagad dito sa Amerika. Kaya binigyan siya ng maraming benefits ng state. Dahil low income siya, ako ang kanyang caregiver o nurse na nag-aalaga o nagdadialysis sa kanya. Pinadala nila ako sa training para i-train ako para sa paghawak ng itong machine niya. Ayan. Ako ang nagdadialysis sa kanya. Instead, nadadalhin siya sa isang facilities na idadialysis, ay ako na lang ang gumagawa dito sa bahay. Ako ang sinusweldohan ng state. Kaya ang aking tinatanggap na sweldo ay galing sa State of California. Hanggat sa buhay siya, ako ang mag-aalaga sa kanya. At hanggat buhay siya, nagtatanggap ako ng sweldo from the state. Yun. Pag hindi ka naman low income at may mga other na mga benefits ka na mga health insurance, hindi naman nila ibibigay sa'yo. Si Papa Dudes ay nasa low income dahil not enough ang kanyang tinarbahuhan dito sa Amerika. Okay, nag-retire siya, may pension siyang tinatanggap, pero nasa low income pa rin siya. Kaya ako ang nilagay. Kaya hindi na ako ma-approve kami, pati si Papa Dude, dahil dalawa kami, ay kaming dalawa, yung join kami sa tax namin. Hindi na kami ma-approve sa food stamp at saka sa SSI ngayon dahil sa may income akong malaki-laki lang, hindi naman malaki-laki lang ng konti na hindi ako nakapasok sa low income. Pero masarap nung may food stamp kami. Every month, dumadating lang yan ang card. May card ka, ipapasok lang nila sa bangko at doon mo ang card ginagamit mo lang. Minsan nagdo-double-double na hindi nila napapadala ng isang buwan. Nagiging more than kulang-kulang na 2,000 ang laman ng card sa food stamp. Kaya pag mga bagong dating dito, hindi pa pwedeng ma-approve yan dahil simpre under support pa sila ng mga kung sinong nag-petition. Pagdating ng mga 3 years yan, pwede ka nang maka-apply ng medical insurance, yung food stamp. Pero ewan ko lang ang SSI, depende yan sa level ng pinagtatrabahoan. Kamo ay malaki, wala kang SSI. Aalisin din nila pati food stamp. Yun lang ang gusto kong ipaabot sa inyo, my friends and friendship.
sa mga experience ko rin, ako nagsasabi talaga ng totoo at hindi ako nahihiya na ipinagmamalaki ko at nagsasabi akong ganito. Ang buhay namin pagdating dito ay naging low income kami dahil may mga edad na kami dito at nagtatrabaho lang kami pareho sa mga production. At dito sa Amerika, pag nag-overtime kay kalahati kay Uncle Sam ang kinukuha. Kaya parang wala rin. Kaya may mga anak ako noon, kaya marami akong benefits at na-avail ko talaga dito sa Amerika. Ibinigay nila. May mga anak akong mga minor, kaya binigay nila, may mga allowance each ang mga anak ko. Pero ngayon, wala na yon. Pero yun nung dumating kami rito, after 5 years, yun ang mga benefits na na-avail ko rito sa Amerika. Kaya yun. So thank you so much. Maraming salamat sa pakikinig ninyo at sana may napulot kayong magandang aral sa aking mga inirelay sa inyo at nagkakaroon kayo ng idea pati sa mga health ninyo, sa mga sleep apnea, sa mga pagdialysis. Huwag niyo ngayon. Tandaan niyo my friends and friendship, ang symptom ng sleep apnea ay hindi ka nakakatulog ka ng mababaw lang sa gabi at sa araw ay tulog ka ng tulog. At pag ikaw ay mayroong chronic kidney disease, ang symptom niya ay namamaga ang iyong mga binti at ibang-iba ang iyong itsura. Kaya ingat lang kayo sa mga kinakain, my friends and friendship. And always take care our health. At sana ay bigyan pa tayo ng mahabang buhay na pa ng ating Panginoong Diyos. Okay? So mamaya pupunta kami sa Baleo at bibili ng aming mga pagkain ng konti lang. Wala naman kaming maraming pera na ipangbili ng marami. O diba? Alis muna kami, my friends and friendship, at wala kaming pagkain. Bibili lang kami sa grocery. O, ayan si Zoe. Okay, pasok na Zoe. Wak pa. Move. I'm gonna put Papa's walker. Sama-sama rin itong isang ito eh. Kasi walang kasama sa bahay. Ayaw naman niya magpaiwan sa atin niya. Init ngayon. Mas lalo bukas, my friends and friendship. Bukas ang heat wave. Ayan. Pero alam mo, nakasuot ako ng sweater paglabas. Kasi naka-aircon kami, ang lamig. Tagas mo? Ngayon lang kami nakalabas. Sobrang init naman. Grabe oh. A few inches later. Done. My friends and friendship, nandito kami sa Costco. Ito, mayroon akong nakita ditong sale siya, mura. Ito ang mura ng mga slippers sa mga ganyang brand. Ang Hurley, ayun na, $17.99. Hold on, ayan. Kaya try ko to kay Papa Dudes kung gusto niya. Malambot siya eh. Yun malambot. Baka pwede siya. At madaming sale pag ganitong summer, my friends and friendship. It's summer and mura ang bilihin ngayon, my friends and friendship. I am here in Costco. Papunta tayo, my friends and friendship, doon. Pero dadaan muna ako sa bread. Ito ang aking list. So bibili muna ako ng dishwasher. Friendship, naglabasan naman ang Red Level, the Red Level drinks. If you want to be happy, drink it. And then the Hennessy. Ito ang mga drinks. You know how much? It's $49. And this one is $35. Ano kaya ang mga lasa ng mga ito? Ng mga lasa. Okay, halika, punta muna tayo dito sa mga dinadaanan kasi namin yung mga fish. Dinadaanan namin. Ang mahal-mahal naman, my friends. Sino ba naman ang gustong kumain nito eh? $23. Parang hindi ako mabubusog pag ganyan ang price. O diba? Ayaw ko naman ng salmon. Hindi ako mahilig, my friends and friends, kumain ng salmon. Kaya punta muna tayo dito sa bread.
Kasi yun ang the most important part ng aming life ay ang bread, my friends and friendship. Ito, $6 pero walang kakain ng mga yan, ng mga matamis. Okay. Yung summer, my friends and friendship, lumalabas ang mga inom. Ito yung Modelo. Ayan, lumalabas yan dito. Kasi panahon-panahon ang mga display nila rito. Iba naman pag winter, iba naman pag spring, iba naman pag summer. Pero pag ganitong summer, ito ang mga lumalabas dito. Kasi alam nila na pag summer, ang mga tao mahilig ngayon sa mga happenings. Kumbaga sa atin, sa Pilipinas ay fiesta. Ito ang favorite bread, ang white. Ito ang bread. And then, wheat bread. Ito ang wheat bread. Kailangan ko talagang may wheat bread. I know, I think it's only bagel na, baby. I think I need a bagel. Oh, you need this. I don't like tayo sa bagel kasi marami kaming cream cheese doon ngayon. Ito, marami pa kasi ako doong binili na cream cheese. Kaya walang bagel. Okay. Punta muna ako dito sa may bigas. Ito yung mga protein. Yan, yung mga nagda-diet. Yung mga protein. Wala pala tayong toothpaste, Zoe. I need to buy toothpaste. So, where's the toothpaste now? Toothpaste. Dito. Yan. Oy, mayroon dito. Oy, naging mahal na. How much? $60.99. This is $60.99. Bili nila ako ng tingi. Ayaw ko mabili ng madami. Hindi naman ako ubos lahat-lahat. Yan, dito tayo pupunta. Hindi ako nagpupunta sa wala kong kailangan. Kaya ayaw ko dito sa mga candy, sa mga cookies. Mga kailangan. Andito lang ako pumupunta sa mga bagay na kailangan ko. Like rice. Kaya iyan, hindi ko naman kailangan ang mga ganyan. Ito ang favorite oat milk ko, my friends and friendship. Mas mahal ito nga old fashion, pero pareho lang namang oat milk. Kaya itong kukunin ko, 7.99. So we plus $7.99. Plus 8. Just put it 8. Plus 8. 8. How much? That equals Equals 42. 42. Okay. Okay. So, bibili ako ng bigas. Ayoko nito, hindi masarap pag niluluto. Pag medyo, masarap lang ito pag niluluto sa uling. Pero ito ang kukunin ko. Alright. What sa akin nang nagtatrabaho dito. Dahil hindi ko kayang buhatin ang bigas. So, daan muna tayo dito, my friends and friendship. At pupunta ako dito kung ano pa kaya. Kasi sa listahan ko, dito meron ako sa listahan. Meron akong oatmeal. May rice na ako. Oil. So, I think there's no oil here. I think it's in the other side. Other side. Let's go in the other side. So, doon sa kabila siya. Ako, grabe na ang pagtaasa ng mga bilihin, my friends and friendship. Maniwala kayo. Kaya ako pag pumunta rito, pinipili ko na lang ang mga kailangan ko talaga na yun ang kailangan. Ayaw ko yung bumibili at itatambak lang sa fridge. Ito kailangan ko. So, plus 9. 9. Yes. Itong kailangan. Equals 78. okay. Ito. Diyan. Dahil wala kaming butter, kailangan kong bumili. Ito unsalted. Ang presyo is $14.89. Kirkland Signature unsalted by $14.89. Plus 15, so we Plus 10. 93. Okay. Kita niyo ha, ito palang my friends and friendship ang binili ko. Ayan palang, pati bigas is $93 na.
Bumili ako ng oil. Alam nyo, $8.99. Dati 6 something lang yan. Ayan na. Okay. Ako ng sausage. Pero bakit wala silang sausage, right? So wala silang sausage. Oh, wala. Wala silang sausage. Did you find a sausage? I did not find a sausage. Addition the other side. On the other side? Yeah. There? Yeah. Okay. And also close to the chicken. Yes, okay. Yeah. Okay, how much is 12, 13 plus 13? Yan ang gusto niya. Siya ang tagabilang. Equals 115. 1. Okay. 150 na kami. Kino-compute niya. Dali. I think I accidentally put mine. Ayan. Kaya maginaw dito sa loob, my friends and friendship. Ayan. Dito na. Eh. Where can I put this, Zoe? Maybe. Here. Okay, there. Ayan, kuha na ako ng egg. Okay, you can sit down. Okay, hold on. How much is the egg? I need a kitchen bag. I think I need this one. Yeah. This is 200 bucks. Heavy duty. Ship. Itingin sa dishwasher. What? Plus Plus $8. 8 equals Equals 180 na, my friends and friends. Si Zoe ang taga-compute ko. Si Zoe ang taga-compute ko. Punta kami doon. Kumuha ko ng apple. Ayan lang naman. Ito ang, ano ba yung kinuha ko? Ito yata ang kinuha ko. Ayan. Ito. Ang daming apple. Wait lang, just stay there also. I'll be back. I'm just only here. So, ang apple. Ayan. Ano kaya to? This one. So, the plum is 7 plus 7. So, plus 7. plus 7 again. Yes. It's 194. Okay. That's So, too much. yeah, let's go now. Walang hotdog malalaki. Ano lang sa win ko bibili. And friendship, punta na kami sa counter. Ayan. Nandito na kami. Malapit na ito yung mga pinamili ko. Siguro mga 200. How much? Look at in the calculator. I say computer. At the calculator. How much? 239 ang nabili ko ngayong araw na to. Ilan lang o kaunti lang. Puro lahat mga kailangan sa bahay. Nagpipila kami ni Zoe. Kasi bayad na kami sa pizza at soda. Kaya dito kami nakapila nga pa ng pila. Okay. Antay lang. Ano, Zoe at saka ni Papa, yung dalawa. Hindi ako mahilig sa pizza. $1.45 lang ang malaking slice na to. Busog na busog ko na nito pag nakakain ka. Palabas na kami, my friends and friendship. What time na? Ay, ang oras na is ano na 20 minutes to 5. So, andito na kami sa labas. Labas na si Mama Ella. Ayan si Zoe.
3 hours later. My friends and friendship, dumating na kami. Ito da. At magkakain kami. Nakabila ko ng pakpanotin niya. Tingnan mo, oh. Wala kaming puntahan bukas. Tawa ka. Tatawa ko, my friends and friendship, si Zoe. Na mabuti na yung pakiramdam niya. Si Papa nahilo. Sobrang init. Pagdating kanina, o baka nagutom lang siya, pinainom ko ng isang basong juice. Tapos, pinakain ko ng apple. Medyo na okay na siya. Kaya, ayan na, nililigpit na ni Chanel ang aking mga... Si Zoe, bumili ng salted egg. Akala niya yung salted egg, kakainin lang niya, hindi maalat. At pagkatapos, binalata niya, sabi niya, bakit ganito? Maalat. Yun, kaya ayan na. Yung pinamalingke ko na my friends and friendship. So that's it for today. And don't forget to subscribe Mama Ella channel. And Zoe, don't forget to subscribe. Don't forget to like, subscribe, comment down below the box, and hit that notification bell. Okay. Bye-bye. And shout out sa inyong lahat. Shout out sa kapatid ko kay Nonoy Juanito Damian. Noy, shout out. Okay, panoorin mo itong vlog ko. Shout out pati kay Me. Shout out sa inyo. Bye-bye.